Inaasahang iisyuhan ng sapina ng National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa investigasyon sa sinabi ng Vice Presidente na may kinausap na siyang asasin na kapag napatay siya ay papatayin sina President Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at unang ginang Liza Araneta Marcos. Sinabi ni VP Sara handa siyang humarap kapag ipinatawag na siya. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Pero binatikos nito ang pamahalaan sa kawalan-anya ng aksyon nang magreklamo siya hinggil sa banta sa kanyang buhay. Kung hindi palalagpasin ng Pangulo ang kanyang sinabi, hindi nito palalagpasin ang ginawa sa kanya. Nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Wala na rin anya siyang maaasahang hustisya sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Malinaw na political persecution ito laban sa kanya kung saan damay ang mga tauhan nila sa Office of the Vice President. Inihalimbawa nito ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. I do not expect fairness from this government. Really, truly. Imagine mo saan ka nakahanap na na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang justisya dyan? Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.